Kasi I remember during that time, habang nagko-compete si Carlos, lumabas yung issue tungkol doon sa nanay niya, di ba? Opo. Paano niyo hinandle yun? Yung problemang yun. Paano siya nakafocus doon sa kanyang talagang adikain na magwagi? Hindi siya na-distract. So, mas nakilala ko po kung paano nagte-training si Mr. Carlos nung January 2024 during Korea training camp. Dahil doon, mas everyday na kami magkasama dahil nasa ibang bansa kami. So, then, I noticed na parang okay, sige, parang nagiging theme na pag-uusapan yung mga negative experiences surrounding the athlete's life. So, I was like, wait lang. Yung nangyari na sa buhay ng tao, nangyari na yan. Pero meron pa kasi tayong kailangan gawin. Nagte-training camp tayo in order for us to perform well sa competitions kasi yun yung kailangan natin gawin. Why don't we every time we do lunch, we do dinner before tayo mag-dismiss ng training day, why don't we talk about the strategies kung paano pa natin mas mapagaling at ma-refine yung training system natin. Kasi kung pag-uusapan natin yung mga ganitong bagay, nakaka-disempower ito sa atleta at sa buong grupo. Yung utak natin, imbis na ginagamit natin para tumingin kung ano pa yung kaya nating maibigay para mapaganda pa yung performance ng atleta, doon na pupunta sa ibang bagay na hindi naman makakatulong kung magpo-perform ang atleta natin. So binabalik mo siya doon sa focus Opo. ng kanyang pakikipag-compete. Opo. Pag ganun ba, mga atleta, open sila sa social media? Hindi ba dapat naka-isolate para hindi sila distracted? Depende po sa atleta. Kasi sometimes, yung ibang atleta naman, parang siguro, I think hypothetically, yung iba, ginagawa nila yung social media in order to, yung maka-recharge sila na meron din silang social life. Kasi kung for me naman po, kung puro trabaho at walang work-life balance, nakaka-drain din siya. So, dapat mayroon ding konting balance doon sa aspect na yun. And that is yung hindi niya ikukulong ang sarili niya at ilalayo o i-isolate even sa social media. Kasama yun sa balance. With Mr. Yulo po, hindi po talaga siya mahilig mag-social media eh. Opo, kasi very self-reflective talaga siya kung ano yung kailangan niyang gawin para mag-improve siya sa sarili niya, tsaka sa mga mas siya, enclosed siya. Minsan lang siya nagsa-social media po. Wow, ngayon ko lang nalaman yun, Papu. More Kasi intrapersonal. Naalala ko nag-react siya dun sa doon sa sinabi yata ng mother niya before doon sa Japan. Go Japan. Siya na-hurt parang diba? gano'n. Na may post. Nakita yata niya yun, no? Na Japan lang ang malakas, parang gano'n. May ganung mga comments. So nataon lang siguro may nagsasabi sa kanya. May nagsabi. Baka. Hindi yung siya yung nag-check or nag-lurk sa social media. Baka. Kaya doon siya nasaktan.